Sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ewan ko lang po kung sang-ayon po kayo dito po sa aking kaisipan na ito. Kasi nga, may listahan na po sila ng mga iimbitahan ng mga testigo, and then yung testigo po ng prosecution, testigo po ng depensa. Alright. Ngayon po, meron silang gustong imbitahin ng prosecution. Sino to? Yung dati pong, yung sheriff dyan sa Davao City. Ito ho yung sheriff na sheriff na sinuntok ni VP Sara when she was mayor. Alright. Nangyari po ito, matagal na ito, July po ito. Well, July, actually, I think July 1 ba ito? July 2 ng 2011. Alright. Ngayon pa lang po, nagsasabi na itong si attorney, si sheriff, na huwag siyang idamay. Ano bang sinasabi niya? Sabi niya po sa kanyang post, public announcement, please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. So malinaw na siya po'y hindi pupunta kung sakali maipatawag. Huwag na akong idamay dyan. Okay. Well, ako ginagalang ko naman po itong mga taong ito kasi matatalino yan. Alam na ho nila ang tama at mali. May discernment na po sila, di po ba? Pero sa puntong ito, sa akin lang ito naman ha. Ewan ko lang kung makakatulong sa prosecution talaga ito. Sa inyong pagpipilit dyan. Ang sinasabi po nitong sila Congressman Joel Chua at saka ng kanilang spokesperson, basahin mo lang ito, no? Itong quote dito. Kung bakit ba nila gustong imbitahan itong si sheriff. Ito, basahin mo nga itong quote dito kay Ginoong Joel Chua at kay Ginoong Benjamin Tolosa, yung kanilang spokesperson. Okay, unahin po natin yung sinabi ni Joel Chua. Ni Congressman. Well, hindi naman yung kaso niya noong 2011 ang pag-uusapan dito eh. Kung hindi yung ugali o yung pagiging bayolente ng ating vice-presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Yan nga po ay galing kay House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Samantala, ito naman po ang sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Impeachment Trial Legal Spokesperson. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral patterns, to establish the propensity of a person to resort to violence, for example. So kumbaga po, gagawin testigo ito para daw po doon sa pag-establish nila sa pag-uugali ng Vice Presidente at pagiging umano ay bayolente. Ito lang sa akin dito. Again, ito lang po naman po ay sarili ko lang opinion. Ngayon, mga kapatid, wag natin din pong itatanggi na ito pong impeachment na ito na panonoorin nating lahat. Ang isa po sa mga dito ay kumbaga ang contest din dito ay yung public perception, di ba? Yung pong publiko, yung kanila pong pananaw, yung kanila pong kaisipan. Kasi yan po ay malaking bagay sa magiging desisyon ng mga judges, senator judges, kasi nga po ito po ay kumbaga usapin din pong politikal itong prosesong ito, yung impluwensya ng taong bayan. Sabihin na po natin, girl, na talaga namang bawal, hindi tama, labag sa batas ang pananakit sa kapwa, ang lalo na itong pisikal na pananakit sa kapwa. Labag po yan sa batas, bawal na bawal po yan, hindi dapat yan tinutularan, hindi dapat ginagawa yan. Pero sa akin po dito, kung ito po'y isasalang ng prosecution sa impeachment trial, baka sa halip po na ito'y makatulong sa kanila, makatulong pa ito kay VP Sara. Sa anong kadahilanan? Sandali lang ha, kasi kung haharap itong si Sheriff Abby Andres at pauupuin sa witness stand at dadaan sa cross-examination, kung ako si Attorney Fortun, matutuwa pa ako dito na iharap. Bakit? Kasi tatanungin ko si Sheriff Sheriff, balikan lang natin yung nangyari. Ba't ka ba sinuntok?
ni VP Sara. Napanood namin sa TV. Ba't kasi sinuntok? Kasi si VP Sara, mayor that time, naku, puputulin ito. Wag. Gagamitin ito. Gagamitin eh. Magagamit ka na namang content eh. Gagamitin ito sa kanilang content. Wag na. Oo. O kaya putol-putulin mo para mahirapan sila i-edit. Tuloy ko ba to? Sige, tuloy mo para maintindihan. Baka nakikinig yung ating mga house prosecutors eh. Baka sakaling, di ba, Oo. sundin nila ang advice mo. So, pwedeng maging Kasi- pabor pa kay VP Sara ito. Yes. Oo. Bakit? Ano ba motive? Ulitin ko, mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan di? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po, laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So, i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan eh. Ngayon mga... Ako, puputulin to. Yeah. Medyo ano mo. Yung lahat. Tuloy. So, ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolition, naghahanda na yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yon na di-demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, na magitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. dun sa sheriff na, Sheriff, wag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakikiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Before pa yan, sinabi na yan, wag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa eh. Meron pa siyang ilang mga may itang ulo. Nung nalaman ni Mayora na dinedemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay nako, gagamitin to, sigurado ko. Gagamitin ito. Pagpunta, di So pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora Sara. So nang gigigil, pagdating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Halika dito! Okay, so Nagka-black ngayon, eye ba? yan, sige, ganyan rin. Oo. So, Nagka-black eye. yes, Nagka-black eye. na-hospital. Na-hospital. Ang lakas kaya. Malakas, ang tindi Kaya ni mga VP kapatid, Sara, ano ang punto ko dito? Sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan. Ipinagtatanggol ang inaapi. Kahit na sino pang Hero. lingkod bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita ho ninyo? Hero, ano? Hero. Hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Bati na ba sila So, ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede mag-explain nun. Subject matter expert. Pero yung pupunta ka pa, ipahaharap mo pa itong sinapak para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama manakit pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin, leader. Yan! Yung pagtatanggol kami. Nakita mo si Digong, sampalin mo. Oo, Di ba yan. doon siya sumikat? Oo. Di ba doon siya napalapit daw sa masa? Naman. O kapag ikay kinutungan sa naiya, sampalin mo. Correct. O, di ho ba? Oo. You know what I'm saying? Sampalin mo. Yan. Gagamitin ito, sigurado ako. Pero ito ho, di ba? Sa akin lang. Huwag nyo nang ipilit yan. Para lang po naman sa akin ito. Kasi baka mag-backfire. Magamit tuloy para yung mga tao lalo siyang kampihan. At sabihin na, yan ang gusto naming leader. Nakahandang ipagtanggol ang mga naaapi. Naging hero Ay, pa, di ba? no? Babalik sa Anyway, kanila. eto na po. Napag-isip-isip na daw nila ngayon. Baka daw hindi na nila ipilit ipatawag. Mama, do you agree? Tama!
Oo, kung yun ang dahilan. Pero bati na ba sila ngayon ni Sheriff? Nino? Si VP Sara at si Sheriff. Okay na sila? Si Sheriff? Oo, si... Hindi, nagdemanda si Sheriff ha. Oo, pero hindi. I mean, okay na ba? Hindi ko Kamusta alam, hindi kami nagdemanda? close eh. Oo. Pero sinasabi ko lang ito. Tama yung punto mo. Correct. Naisip nyo? Oo. Di ba? Oh, ang dami ho niyong pwedeng tawagan. Wag na ho ninyong ibalik pa yan. Pwede nilang tawagin yung, ano ba, sino pa bang iba pwedeng Kasi tawagin? kung ako yung haharap doon, sabihin ko, gagawin ko ulit yan kung kinakailangan. Ba? Ako ninyo. Oo. Yan ang Correct. gusto naming leader. Yan iboboto namin. Maaasahan, ipagtatanggol kami, yung mananapak sa oras ng pangangailangan. Hindi kasi, di ba? Okay, ito na. Baka masapag tayo, Sir Sunny. Sir Sunny, good morning po. Okay na kaya linya natin? Sir Sunny, good morning again. Gandang umaga. Mas okay na ba? Sorry. Sobrang ganda na po ng Okay, linya. go, Maraming go. salamat. Sige, Sir Sunny, ito po para makuha namin ang buong paliwanag nyo dito. Una muna, may proposal na po for 2027 budget. Ang tinitignan po ay 7.2 trillion pesos. Ano po ang reaction nyo dito? Well, sa pangkalahatan, mahalata na tinitipid ng gobyerno yung budget for 2027. Kasi yung sinasabi nilang 6% increase na yan, actually kalahati lang yan ng annual na budget increase ng about 11% mula 1987. So basically, nagtitipid sila at ang pinakatanong namin, anong talagang titipidin nila? Kasi ang track record ng gobyerno, hindi ever tinitipid ang pambayad sa utang, hindi ever tinitipid ang pork barrel. Ang titipid talaga nila yung serbisyo para sa karaniwang Pilipino. Kaya para sa amin yung 6% na yan ay napakaliit na paglaki ng budget. Kung katwiran nila kasi walang kita, ba't nila binabawasan ng sa mga malalaking kumpanya at mayayaman? So sa amin, yung paghihigpit na yan ay mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Nagipit na ngayon at siguradong pagpasok ng 2027 ay lalo maghihirap. So, hindi siya budget para sa mamamayan. Oo, yun nga po no, pag pinakinggan natin sa pangkalahatan para sa mga nakikinig sa atin yun, 7.2 trillion pesos, pag inisip mo, uy, ang laki. Pero 6% increase, mas maganda maipaliwanag nyo po, nakita namin yung post ninyo, ang sinasabi nyo nga po dito, hindi ito magbibigay ng sapat na stimulus, una, for the economy, tas kanina, binabanggit nyo po na mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino na umaasa halimbawa sa ayuda. Bakit po? Sige, explain nyo, maging yung iba pang serbisyo na kinakailangan ng mga kababayan natin. Well, unang-una, nakakatawa siya na yung 6% increase na yan ang inflation, yan ang tansyang inflation for 2026. Kaya, actually, even yung buong halaga ng 6% increase na yan, kakainin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, kumbaga yung netong dagdag, actually wala. So, sa amin, ano yan, magmula tayo doon na malinaw, hindi lumalaki yung budget, but yung 6% increase, mauubos yan ng inflation. Ang tanong, dun sa meron ngang budget na parang ganda nga pakinggan, over 7 trillion, ano yung paglalaanan ng pondo? At ang sigurado dyan, mas malaking pondong ibibigay ngayon kaysa dating na taon sa utang. Sa ngayon nga, ang bayad sa utang sa interest at principal, may higit 2 trilyong piso for 2025. Itong unang 5 buwan ng 2026, nasa 1.2 trillion na ang ginastos natin sa bayad utang. So dahil automatically appropriated yan, sigurado malaking bahagi ng sinasabing over 7 trillion budget next year ay uubusin ng pambayad utang. So ang next tanong dyan, dun sa natitira, pagkatapos siguraduhin na babayaran yung mga nagpautang sa atin, magkano yung matitira para dun sa kalusugan, para sa edukasyon, at lalong-lalo na para sa support at ayuda sa panuhan ng kagipitan. At tingin namin, kung titignan yung track record ng pamahalaan, halos sigurado kami na yung budget sa health ay babawasan. Lumaki lang naman yan kasi inubliga silang ibalik yung 60 billion na kinuha nila. So kaya lang lumaki nitong 2026. Yung usapin ng ayuda, oo nga, talagang maraming nagreklamo, ba't binibigyan ng ayuda yung mahirap, lalo na kayo na malapit ng halalan. Para sa amin, kailangan talagang magbigay ng ayuda, pero nasa about 350 billion lamang for 2026 yan. So, sigurado mababawasan yan. All the more, yung usapin ng pagkain, yung suporta sa agrikultura, actually, hindi pa umaabot ng 4% yata ng pambansang budget yung binibigay sa agrikultura. So, magtataka tayo hindi lang sa kahirapan sa kanayunan, pati yung mahal ng pagkain,
nararamdaman actually yung hindi pagbibigay suporta sa agrikultura, hindi lang mag-asaka mga isda na maraming tinamaan ng oil price shock, nararamdaman din ng mga pankaraniwang consumer na mahal na pagkain. So sa